Jesus, nagsiling ka sa imo mga apostoles, lakat kamo sa bugos nga kalibutan, tudluin ninyo ang tanan nga mga tao sang tanan nga gintudlo ko sa inyo, kag himoa sila nga mga gintuton-an ko. Yari kami karon nga gabi sa sining programa, oras sang manugsabog, sa pagsabog sang binhi sang imo pagtulunan, sa panghuna-huna sang imo mga tumuluo. Ipadala sa amon ang Espiritu Santo nga sadtuanay imo ginpadala sa imo mga apostoles sa pag-iwag kag sa pagtuytoy sa amon pagpangabudlay. Tubtub ining binhi nga amon ginasabog karon nga gabi, magtubo sing malambo, magpamunga sing matinggas nga mga bunga sa Kristohanon nga pangabuhi sang imo mga tumuluo. Maria nga iloy sang mga apostoles, iloy manamon kag inspirasyon sang amon kabuhi, ubayiman kami sa sining oras sang amon pagsabog sang binhi sang mga pulong sang imo anak. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against COVID-19 that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and this disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those government and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Candles, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roque, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Elizabeth of Hungary, pray for us. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos. Sang nabilanggo na si Juan, si Jesus nagkadto sa Galilea kag nagwali sang maayong balita gikan sa Dios. Nagsiling siya, nagabot na ang nagakaigo nga tion, kag ang ginharian sang Dios malapit na. Bayain ninyo ang inyong mga sala, kag magpati sa maayong balita. Sa nagalakat si Jesus sa higad sang linaw sang Galilea, may nakita siya nga duha ka mangingisda, si Simon kag ang yautod nga si Andres, nga nagapanahid sa linaw. Si Jesus nagsiling sa ila, upod kamo sa akon,
kay tudluan ko kamo sa pagpanahid sa mga tawo. Sa gilayon, ginbayaan nila ang ila mga sahid, kag nag-upod sa iya. Nagpadayon si Jesus sa paglakat, kag sa ulunhan may duha pagid ka mag-utod nga nakita siya, si Santiago kag si Juan, nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ila sakayan nga nagaaman sang ila sahid. Sa pagkakita ni Jesus sa ila, gilayon gintawag niya sila. Gani ginbayaan nila ang ila amay nga si Zebedeo sa sakayan, upod sang sinuhulan nga mga tawo, kag nag-upod sila kay Jesus. Mga utod, amo ini ang binhi nga ginasabog sa oras sang manugsabog. Malipayon nga pagpanamyaw sa inyo mga utod ko kay Kristo. Mga utod subong nga Domingo, kita nagaupod sa bilog nga Pilipinas sa pagsaulog sang National Bible Sunday kag subong man sang National Bible Week. Bisan pa nga ginproklamar ini sa aton nga presidente nga ining bulan sang Enero amo ang bulan sang Biblia. Sa nagligad nga tuig ang aton Santo Papa nagproklamar nga ining Domingo amo ang Domingo sang pulong, Domingo sang pulong sang Dios. Kag mga utod sa sini nga tion, ginaagda kita hindi lamang nga sa subong lang kasimana kita magabasa sang Biblia, kundi ginaagda man kita nga sa sini nga bulan kita man i-highlight naton ang kaimportante sang pulong sang mahal nga Ginoo. Mga utod, ang pandemic nga aton eksperyensyahan subong nga tuig, halin pa sa nagligad nga tuig, nagdala sa madamo nga pagbag-o sa aton kalibutan. Madamo ang nadulaan sang obra, madamo ang nagaantos, madamo ang nagkalamatay. Kag sa bag-o lang nga data sa aton mga balita, tunga na sa milyon ka mga Pilipino ang napiktahan sining virus, sining COVID-19. Kag may ara pagid nga second variant sa sini nga balatian. Pero subong nga Domingo, nagaagda sa aton sa sining Bible Sunday sa tema sang aton ekba sa National Bible Celebration, God restore all things. Ang Dios magakayo sinitanan. Kagluyag ko basahon ang tinaga ni Isaías Kapitulo 40, versikulo 31 nga nagasiling. Pero ang mga nagasalig sa bulig sang Ginoo, magaangkon sang bag-o nga kusog, magatimbuok sila kaangay sa mga agila, kung magdalagan sila, hindi sila magkapuyon, kag kung maglakat sila, hindi sila malugpayan. Despite sa sining negativity nga nadala sang COVID-19, ang aton pagtuo bilang Kristiyano nagahatag sa aton sing paglaom that God will restore us through His love for us. Ang Diyos magakayo ilabi na gid sa aton nga nagalaom sa iya kag nagapalangga sa aton. Gusto ko i-quote ang tinaga ni Pope Francis sadtong January 26, 2020 sang ginsaulog naton ang Domingo sang pulong sang Dios. God took our human nature because He loves us and desires freely to give us the salvation that alone and unaided we cannot hope to attain. He wants to stay with us and give us the beauty of life, peace of heart, the joy of being forgiven, and feeling love. God's love can heal the broken-hearted.
It can rebuild relationship which are destroyed by sin. Mga utod, sa sining Domingo sang Biblia, ginahangkat kita sang pulong sang Dios nga dapat ini magpang nga lupsop sa tanan nga bahin sa aton kabuhi. Aton ginsaulog sa nagligad nga Domingo ang piyesta ni Senyor Santo Niño. Ginsaulog naton ang aton 500 katuig nga anibersaryo sa pagkari sang pagtuo kag sang pagwali sang mayong balita sa aton nga mga Pilipino. Gani dapat magpanalupsop ini. Dapat magfirmit ini sa aton kabuhi. Hindi lamang sa aton mga pulong, kundi man sa aton kabuhi kag paginawi. Kag kung ginatugutan naton ining pulong sang Dios sa aton mga daily struggles, sa aton mga pagpaninguha during this pandemic, sigurado gid ako na God will restore in us the beauty of our identity as children of God. Kabay nga sa pagbasa naton sang pulong sang Dios, magatulod ini sa aton sa pag-encounter sa Ginoo. Amo ini ang rason sa aton pagbasa. Hindi lamang agud magdamo ang aton ihibalo, kundi labaw sa tanan sa pagbasa naton sang pulong sang Dios, masumalang naton si Kristo sa aton kabuhi. Kag ang pagsumalang naton kay Kristo sa aton kabuhi, magdala sang pagbag-o nga amo ang ginahambal sa aton ebanghelyo subong nga Domingo. Bayain ninyo ang inyo sala kag magpati sa maayong balita. Kabay pa nga sa aton pagpamalandong sa sining nga tion, kita mangintudtuod nga anak sang Dios, hindi lamang sa pulong kundi man sa buhat. Dira naton mapakita nga kita nagtubo sa aton pagka-Kristiyano sa pagtubo sa aton kaangtanan sa mahal nga Dios. Mga utod, si Father Elmo ini nagapasalamat sa inyo padayon nga pagsakdag sining tagsa kasimana ginasab-og naton ang pulong sang Dios. Kag subong man sa pagpalapnag sang pulong sang Dios dira sa aton Commission on Biblical Apostolate diri sa Archdiocese sang Haro. Kakabay nga sa aton paghigugma sang pulong sang Dios, magadala sa aton sa pagpangamuyo, kag madala sa aton sa pagpaambit paagi sa aton kabuhi. Kay ang aton kabuhi manginbuhi nga Biblia para sa iban. Mga utod, nagabindisyon ako sa inyo sa ngalan sa Amay, sa Anak, ug sang Espiritu Santo. Amen. May God bless us all. Welcome back diri sa aton palatuntunan ang oras sang manugsabog. Ini ang buhi nga pulong. Madugay man kita nga kita in a sense nga dugay man kami makabalik taping, although padayon man kami nga nagapalayag sa aton na mga channel kag sa aton iban nga mga network kag mga social media platform. Kabay pa nga padayon man ang aton nga pagpabakod sang aton nga pagtuo, labi na gid kay ari na kita sa tuig 2021. I think many of us are expecting 2021 not only because of inablang ginasigahom naton nga tani ini nga tuig magadala na sa aton sang medyo deliverance in quotation sa pandemic kag sa mga krisis nga ginaantos naton labi na gid kay naga-spill over man ini ang 2020 naga-spill over to 2021. Kita naman iya nga mga Kristiyano nga nagasalig kay Kristo padayon gid kita sa pagpabakod sang pagtuo naton kay I think this is one thing nga dapat naton i-sustain, otherwise masulod man kita sa mga fits of depression, fits of hopelessness, and maybe loneliness kag
pagbatsyag kon ka isa nga ano na lang pangabuhi naton. But then we have a glimmer of hope, and I think it's not only a glimmer of hope because dako gid ini nga kasanag nga ginregalo sang Ginoo sa aton that this year 2021 is the year nga tamdon naton kag pasalamatan ng dako nga regalo sang Ginoo sa aton, ang regalo sang pagtuo sa sulod sang 5 ka tuig. Ang inyong utod si Elsa Subong. Welcome to the program Oras sa Manugsabog diri sa Buhi nga Pulong. We will be discussing this year 2021 a year of Missio ad Gentes. Siguro pa familiar man sa inyo ini nga mga tinaga, pero ayhan madamo man sa ato nang hindi makaintindi ano ini nga klase ka selebrasyon sini nga tuig. Now I have with me again, wala sang liwan, the only person nga ginasigahom ko, pero may maka-explain sa aton thoroughly sa mga selebrasyon sang mga simbahan and the proclamations or declarations of mga katuigan year of diri sa aton nga simbahan. This time, year of Missio ad Gentes. Kumusta ng pangabuhi naton? Monsignor Dodong Oso? Salamat Manang Elsa, mapanamyaw sa tanan nga mga televiewers sang aton programa. As said ni Manang Elsa, kabay pa nga ma-deliver from COVID-19 na kita. Apisar nga ang World Health Organization nagapahanumdum sa aton the worst is yet to come, no? Bisan may mga bakuna pa, pero kung kaisa basi hindi man kita maghalong, hindi ta na makita gani sa gihapon aligmat gid, no? Be very vigilant as we pray. Let us also try to protect ourselves and our brothers and sisters sa paglaptas sining COVID-19. Kag ginakalipay naton nga mangin kabahin liwat sining programa agud makabulig paathag kung ano ining Missio ad Gentes nga tuig sa diin ginasaulog naton ang 5 katuig sang pag-abot sang Kristyanismo diri sa Pilipinas. Tsimpo na ini nga mamangkot kita ano nang bunga sang aton nga pagtuo, na? Kag ang una nga sabat dayon Missio ad Gentes. Of course, damo pa sang prutas. Meaning Missio ad Gentes. Mission to the people. Mission to the people. So meaning, gwa kita sa aton pungsod, kag mangin matuod nga misyonaryo sa pagpalapnag sang pulong sang Dios sa mga pungsod, sa mga kauturan naton nga, yes, bisan tama na kita ka-advance, wala makabati sang Biblia, wala makabasa sang Biblia, wala makabati kay Kristo. Kay ang kada pungsod maiya kaugalingon nga kultura. Ti kun bisan ara na available kag hindi mo man iya hilig, wala daw sa wala lang. So it's time for us, the only Christian country in the Far East sadto, subong duha na kita sang East Timor nga hakson man naton ang labing importante naton nga papel sa pagpalapdag sang maayong balita. Una siguro diri sa Asia, pero ikaduha sa bugos nga kalibutan. This is our mission. Yes. Missio ad Gentes. Matahom ang panghangkat na makmugin buksan nato ng 2021 sa panghangkat nga ini. And of course, I think before we go out into the other nations, to preach, may ara man nakatandog sa akon nga isa ka linya diri sa pastoral letter sang CBCP, no, Monsignor, nabla nga let us go out of ourselves, no? Kung kaisa makasiling bala kita nga ang aton pagtuo do ginatago tos kagalingon ta because we are more satisfied do gabatsyagid kita isang kanami ko na aton religiosity, practices, rites and habits daw ara matya mo busog kita without thinking nga this is a gift that we should be sharing for each other. Now ano ang dako nga gist o panghuna-huna behind the pastoral letter, Monsignor? Ginadakop ina sa kabilugan man ng Elsa sang theme mismo sang Missio ad Gentes. Gifted to give. Gifted to give. Ginaangot ko na permi sa scholarship program namon. Kaya nga amon prinsipyo sa mga scholars, you have been blessed to be a blessing. You have been given to be a giver.
kag halos amo ina ang ginapahanumdom sa aton sang Missio Adyentes, ang gem, no? Ang malahalon nga bato nga ginhatag sa aton sang Dios, amo ang aton nga pagtuo. Kay Father de la Costa ina may sulat siya nga ginatiguluhan, The Gems of the Pauper. Kag inang gems naton siling niya, Pauper is poor, ha? Mhm. siling niya ang gems naton, our faith and our music. Yes, yes, So that's true. una gid pagtuo, no, makon mo the only Christian country in the Far East sadtong una. Now subong siling ko ara ng East Timor, kag si Pope John Paul sang pagbisita ya sa aton, una nga pagbisita naghangkat gid sa aton kamo ang magdala sang maayong balita sa Asia. Yeah. No, kay ang aton una nga surrounding, no, pero subong ang Adventist, yes, priority nato ng Asia, But- kay taga-Asia kita, but it has also opened our eyes to the needs of the whole world, no. Lima na kita kagatos, dapat may makita na kita nga bunga sa nasiling ni ng Elsa. Hindi kita mangin very Yeah. self Oriented. introspective lang, nga self-oriented lang, kundi buksan nato ang aton pananaw dir sa whole world, no? Nga mangin venue, mangin kaladtuan, mangin palahayagan naton sang maayong balita nga ginhatag man sa aton sadtong una sang madamo nga rasa. Una ang Espanyol, nagsunod ang mga Dutch, nagsunod ang mga Amerikano, no? Hatag man ini sa aton. Kag subong kita naman ang sadto pa man obligasyon na naton ini. This is not new. Pero ginatagaan naton emphasis kay liman na kita kagatos, come out of your shell. Yeah. Come out of your comfort zone as the only Christian country, quote unquote, and share the faith. That is why we are gifted. Ginregaluhan kita sang pagtuo, nga sang una pinasahi kay kita lang, siling ko tungod nag-divide na, kag may estimon na, duha na kita. Ini ang pinakamalahalon nga regalo, pinaka-importante nga regalo ginhatag sa aton nga mga Pilipino nga dapat naton ipaambit. Sa nasiling ko na, una, basi posible sa Asia, kag ikaduha, ang perspective naton mangin bukas kay ang bugos nga kalibutan is a vineyard of the Lord para mapahayagan naton sining maayong balita nga ginregalo sa aton sang 1521, 500 years ago. Okay, kung kaisa lang tawon mo man gani ang trend, no? Hindi lang sa Asia ang mga Pilipino sa sini nga mga tinuig, but all over the world, look for a Filipino and you will always find a Filipino. Siguro ini tanda na ini nga ato na kita gindalagid man kita kay ginapadalagid man kita sang Ginoo to share the love of God, no, for them. Actually, may madamo man gani kita when we look at history. Kung sa bagay kadamo sa aton ang naga-resent, Monsignor, nga daw gin-colonize kita, ginkadtuan kita sa mga amo ni nga grupo, sa mga Espanyol, amo ni. Pero may pasalamatan gali kita kay ang Ginoo gali may katuyuan kay kadamo man nga countries nga anohon, di ba? Philippines gid ang gindiretsuhan sang sining mga early missionaries. Amo na matawag naton manang Elsa nga blessing in disguise. Yes, blessing. No? Blessings in ugly wrappers. Yes. Kaya ang wrapping abi colonization The sword and the cross, no? Espada gid ang Espada dala nga gid, una, ikaduha lang ang espada, ikaduha lang ang cross, no? Pero just the same. It is a beautiful blessing wrapped in ugly Ugly wrapping paper. wrappings. Oo. Kay gin-colonize kita, daw gin-oppress kita, pero pasalamatan gid naton ining regalo sang pagtuo nga kita lang diri ang una sa Asia nga nakabaton sini. Pirmi man ginasiling, beautifully said in English, blessing in disguise. In disguise. Oo. Nagkari ang conquistador, pero sa makagagahom nga plano sang Dios, sa iya divine plan, gingamit adtong paglibot ni Magellan, Yes. agud mapaambit sa aton ining pearl naton, ining gem naton nga amo ang aton nga pagtuo. Kag bato naton tanan nga mga Pilipino, tama gid ka malahalon sang aton nga pagtuo. Sa nasiling ni Manang Elsa, bisan diin na kita subong makita sa bugos ng kalibutan, tungod sang aton mga OFWs, Yes. no?
mga matahom nga mga istorya ang ako nabatian personal. In fact, siling gani anay ni Monsignor Piamonte. Siling ay kakabalo. Nga ang phenomenon sang OFW ginakagamit sang plano sang Dios. Yes, ang Ginoo. Agud mapalapnag naton ang maayong Correct. balita. Oo. Kaya may mga istorya kita nga isa ka domestic helper nagyaya sa apo sang hari sang prinsipe sa Middle East, intudloan niya pangamuyo. Yes. Hasta nga Nakabalo yung bata mga mag-articulate. sugilanon, no? Of course, may mga sugilanon man nga ang iba naton nga mga Pilipino nga OFWs nagsailo relihiyon kay influensya sang ila amo. Pero yes, ang blessings kun ka isa ginaputos sa hindi manami sa malaway nga wrapping paper pero matahom ang sulod, no? So imol kita, nagwa kita sa aton pungsod agud makakita trabaho, pero sa plano sang Dios, sa divine plan, mangin instrumento man kita sa pagpalapnag sang maayong balita. Pero daw kwan lang na daw no ganit tawag sina collateral advantage, no? Pero subong ang ginaagdagit sa aton hindi lang ni collateral Hindi lang advantage. collateral. Go out and evangelize. Yeah. Go out and evangelize. 5 na kita kagatos, dako aton obligasyon kay bilang sumulunod ni Kristo, misyonaryo ang kada isa. Well, sa pastoral letter ginasiling nila ginasulit-sulit inasubong ni Pope Francis. But that is not true. That is only the emphasis of Pope Francis. Kaya daw nalipatan na naton. Yes. Daw na anak kita nga magpabilin sa Pilipinas. Kay nami aton pagtuo, 80% sang Pilipino, Katoliko. 80%. So, comfortable na bala comfortable kita in that sense. Daw nalipatan na naton. Yeah, we have gali the missionary. Yes, kabahin sang akon obligation. pagsunod kay Kristo is to be sent. Gani obligasyon ko, ginapukaw kita, sining missio ad gentes, obligasyon mo, obligasyon ko, to come out of our country, go out to the whole world, and announce the good news of salvation, and the good news about Jesus Christ. Oo. Kaya sa bisan diri guys sa Pilipinas may experiencehan man naton Monsignor nga daw inang lukewarm blood daw maalabaab man gani kita sa aton pagtuo kag daw wala gid just sa aton lifestyle, sa aton habit, sa aton tradition ang mag-feel bala nga misyonaryo gali kita. Ang thinking naton sa mga missionaries ato lang mga parian, mga religious sa ginpadala sa amo niya mga hilikoton but never individually nga Katoliko kita naga-feel na missionary kita. Correct. Uh-huh. Actually, ang namian ko nga dokumento kay John Paul o kung kay Paul VI, Evangelii Yes, Nunciandi. No? Ginahambal dira ni sang dokumento Evangelii, I think it's John Paul. John Paul. Oo, ginahambal sa Evangelii Nunciandi, una, ang ebanghelisasyon matabo paagi sa witnessing. Okay. Kung makita nila ang imo Kristohanon nga kabuhi, they will begin to ask, why are you Why like are that? you like that? Then you begin to explain. Yes. Ha? So gathering. Na then dira ka na so maayo gid naton nga halimbawa. That is why may bag-o nga concept sang ebanghelisasyon. Sang nagliga daw ni istoryahan naton ang ginatawag naton new evangelization. There is nothing new with new evangelization. Ang focus lang, ang emphasis lang is sa new evangelization, tinguhaan naton nga mapainit, mapalapit sa init sang pagtuo. Atong mga pinangbunyagan nga daw sa wala lang. Atong mga dugay na kaginapahambog nga sarado Katoliko ako. Sarado Pero gid. wag gani ka simba. Sarado gid. Hindi makasulod Espiritu Santo. Wag gani ka simba. Basta kada Kwaresma kadto sa simbahan kag punas-punas ang mga Biyernes estatwa. Santo pa. Pero ay mo kadumdum sa Easter Kada Sunday. Semana Santa, no? But balik ako sa Evangelii Nunciandi, no? Okay. Amo na sa new evangelization, kita nga mga binunyagan dapat mapainit liwat naton. Kay damo sa aton ang siling ni nang Elsa naglukewarm. Pero kaupo dira ang pag-evangelize man naton sa nagkalain-lain nga strata sang kabuhi. Gani siling sang Evangelii Nunciandi, evangelize politics, evangelize economy. Evangelize culture. So aton ini actually hindi
hindi una namon ng obligasyon ina eh. Obligasyon ina sang laiko. Kay siling sang sa to papa, laiko, kamo ang gadalagan sa politika. Evangelize Kamong politics. No? Kamong ara sa business. Na, kay kamo na, inyo na, mga negosyante kamo laiko. Yeah. Inyo ina, abi sa negosyo nyo, hindi man pagtagalumapaw ya ganan siya, kay makagalaba ina. Kay kung amo ina ang aton pananaw sa pagnegosyo, we betray Jesus Christ. I'm sorry to tell you. Correct. Ulipon ikaw sang ideolohiya sang kapitalismo. Profit. Nga parihas ginakondenar ang kapitalismo, ang kagkomunismo sang social teaching sang simbahan. Tani mapakita naton sa pagnegosyo ang Kristohanon nga pagganansya. Sa politika mapakita man naton ang tutuod gid servants of the common good. Kaya mo na nga nagapadalagan ako. Hindi agud nga busgon akon bulsa, kundi agud mangin servant of the common good. No? Tani tungod ara kamulay ko. Kung hindi man gid mairadikar, mabuhin-buhinan sang dako. Ang graft and corruption. Mabuhin-buhinan sang dako ang pagduging sang droga. Bisan damo na nagkalamatay. Ginapuis nila ang ginaklaim sang Human Rights Watch nga 27 mil. Siling nila ay kalabot dira. Bisan damo na nagkalamatay, ang droga sa Pilipinas, problema sa gihapon. Why? Ang amon thesis, basta may poverty, basta may corruption, drug problem will follow. Kay bunga ini sang kaimulon, bunga ini sang korupsyon. And injustice, no? Yes, yung nakasulod sa Pilipinas, bisan sa tiyempo ni President Duterte, ang 6 ton mismo sa custom, nakasulod. Nanti, wayaman ginsipa atong komisyoner, ginsipa ya gani pasaka. Nanti, mintras tanto kurap kita, mintras gani naton ma-evangelize ang nagkalain-lain nga stratum sang kabuhi, there is that urgent need for us to become truly missionaries here and outside. Gusto man gid man senyor no kay amo man na gani hambal inang ginahambal sa pastoral letter nga ni Pope Francis nga unless we begin with ourselves, no, kay bala mo kung feel kita nga may corruption pa, may injustice pa, may violence pa diri, daw nagaluya ang balatyagon naton, di blang feeling mo paano ko ya mag-evangelize, paano ako mangin missionary, I cannot even cope with the situations. Kag ang situation nga nakita ko, kung ako abino, daw nagapaluya sa akon. What enthusiasm do I have? What joy do I have? What hope do I have to share Jesus? Nga ang sitwasyon ko, daw mo man lang, yung sitwasyon ko masyado man ka-dry and masyado man in fact daw kalayo man sa Ginoo gani. So ang nakita ko nga punto dira nga bangunon anay naton, tan-awon anay naton ang kaugalingon tang sitwasyon, and you are right. How can you be a missionary in the midst of of corruption? How can you be a missionary in the midst of these killings, Monsignor, no? So two-prong, no? Pero subong tungod sang agentes gina-emphasize naton ang going out. Going out. Pero two-prong sa gihapon. Pero ako nagapatigid kuya gihapon nga that we can only be strengthened and inspired to go out kung nakita tang sitwasyon tadi nga we have to work on this. Correct manang Elsa. Kay siling sang evangelii nun siyandi, it begins with witnessing. Correct. To witnessing, how can I preach when I am not a witness? How can I be a witness when I am not living the life I should live? So when they begin to ask, then that's the time I evangelize. Pero two-prong, kabay pa nga hindi kita magpalangluya diri. Grabe aton obligasyon, grabe aton trabaho. Una, trabahuhon ang aton kabuhi personal. Ikaduha, hakso naton ang misyon nga magwagid sa aton pungsod agud ipahayag ang maayong balita. Right. Kay man lima na kita kagatos. Tutuod man ang Elsa, bisan Archbishop Lagdameo. And sa karon si Archbishop Lasso. Ginambalan ko sila perhaps brutally but very frankly. Siling ko, bishops, something is wrong with our catechesis. Which I also agree. Siling ko lang tawa bala, 27 mil na nagkalamatay, why gid sang nagagahod? Daw nagapamalakpak pa,
kada pabugal sang presidente, halakhak pa sila tudo. And you know, these people who are laughing, remind ka bala sang Kalbaryo nga. Sila man dito ang Sa kay Jesus. sila man ang nagdayaw. Oo. Hallelujah, sila man subong ang Something crucify is wrong him. with our catechesis. Sa baylutan ni nga madisturbo ako, sa baylutan ni nga may holy anger because a fellow human being whose life is sacred, ginutang niya kabuhi. Pero daw sa wala na, Gahipos daw ako. na-anesthetize na kita. And look at these officials. No, they are also Catholics, I think. Correct. Baptized Christians. Uy, manang ilsag na siling ko gani. Halin pa sila sa prestigious Catholic Correct. universities. Ateneo, Assumption, Correct. San Bida, Lasal, Santo Tomas, Santo Tomas. Lasal, prestigious Catholic institutions. It has always been a question in my mind, no? Di na ni sila, nag-ano na ni sila, and how was the formation they had, no? Sa eskwelahan nila. And now they are top-ranking officials. Correct. Tamo gani na nga daw aslap to our faces. Correct. Kasi ganon. Hindi man wa kita ka mo- makasiling nga sila lang, Oo. kita man, no? Magwa ka mo to mag-evangelize? Ayaw pa gani malampihan inyo inyo backyard, inyo balay. Miya kulpa. Bato naton ina. Correct. Pero sa nasiling ko, two-prong. Padayon ang aton pagtinguha ng aton kabuhi personal mangin Kristohanon, bathakson pagid naton ang aton obligasyon to spread the good news to other nations, to all the peoples. Ang ginahope ko lang nga ang nagagwa nga ginapadala naton nalatunggid Correct. sa mensahe ni Kristo. And I think Kag sa iya kabuhi personal I learned Kristohanon. of many OFWs nga leaders sa mga simbahan sa Sagwa, and they are regarded as I'm sure naman siguro nga I don't know lang, no, nga deep within us may ara gid man na taning desire to really evangelize, to really spread the good news. May sistema lang kita di sa aton pungsod nga nagkaon sa aton nga nalipatan naton ini. I think I'm also quite a bit happy nga ang government subong do mag-recall sang 500 years history man nato, no? And I hope ang history nga na will also be blended with the gift of faith, hindi lang como historical figures, historical dates or what, but also in the spirit of being missionary, no? Kag ang dulot sang pagtuo. Gusto ko na ng Elsundan ang ginhambal mo nga ang mga OFWs kung makagwa gani nangin leader sa ilang simbahan dito sa Gwa. Because you see, it's the spirit at work already. At work, Na-unleash, na? Correct. Na pagwa, na-allow ang Holy Spirit to assert Siguro Himself. they have the occasion and Yes. the circumstance. Sa Gwa, may oportunidad. Nga wala Pero dito sa Pilipinas, that is why, I'm sorry, bata pa ako, 60 anyos na ako, senior citizen na ako. Seminarista pa lang kami, nakadabis maghambal kami sang conversion, ang ginasiling namon, duha kasahi sang conversion. Personal and structural. Ti bata pa ko gani gin katikesis na nasa amo, no? I'm older than you are. Meaning to say, bata pa, katikesis pa kami. Hasta nga nagtaas-taas ang level, gintudlo man ina sa formation namon. And now, I am 67 years old, ha? Look at that. So, ang structural, na? Kaya nagkambyo ang structure. Ang mga OFW, kung diri lang sa Pilipinas, hindi ko ito makapagawa sa ilang kaugalingon. They will Kaya not ara natin mga manang kag mga manong. Correct, they will not be shining. Sila mismo, na marginalize sa ilang simbahan. Na pagwa nila, kay sila nagid lang to, nagpang-aturugar man sila, no? Because May meaning, ang gift nga na sa pagtuo, buhi. Aragid na ya. Kay ti sa bunyag nagtimplo kita sang Espiritu Santo mo amo nang ginasiling ko Correct. balam nang ilsa. Pagbato natong sa Espiritu ginla trangkahan naton di ka magwa. Kaya ano Sirado. pagwa sang Espiritu Santo kay mag-respect mo sa sang human freedom. Natungod sang structures man I naton. wonder why we have the fear, no? Nga magpagwa sina. Yes, you're right. Structures to siguro. Nga imbis nga maghatag sa aton sang freedom to really be Correct. real Christians, dagin amo na iya kita ho. Nga look at the organizations in the church, all the structures there. Although we have the ministry subong, pero abi mo honestly, matsyag ko lang daw nagabox gani na tapat
sa mga tao to be more creative to evangelize. Kaya dapat sundon mo ning guideline naton, sundon mo ning policies, sundon mo ni ang rules ng organization, at wala ka na. Balik lang ako sa structural Yeah. change. Kay luwasin ang mission to evangelize agentes. Mas gusto ko pagid inang conversion of structure mismo sa simbahan Katoliko. Ginhambal ko na sa arsobispo. Siling ko may bago nga sulat halin sa Roma nga nagapahanumdum sa aton nga halimbawa, because the parish is a place of conversion Yes. Conversion should begin with the parishes. Kag siling sinang dokumento, siling niya kung magpabunyag ka bala, magpakasal ka, magpalubong ka, ang ginatawag naton sina limos. Donation. Hindi bayad. Siling niya, Hindi bayad. Oo, subong lang kita iya simbahan Katoliko, nga ang nagalimos, ginatagaan fixed. Fixed price. Siling sang dokumento Fixed nga fee. Yeah. Siling sang dokumento, allow the people. Yakman, kung ang tao na evangelize mo, kag nahakos niyang irresponsibilidad sa pagpalapnag sang maayong balita, hindi mo na kinanglan tagaan sang Tagaan fix. sang fix. Siya mismo maghahatag sa imo. Tamo nang gusto ko. Kay siling ko, kag i-account sang maayo inang kwarta. May iskandalo sa Roma. Si Cardinal Yes. Bisyo ginpahalin. May kutso-kutso gani Correct. man ang ilsa nga ang kwarta gingamit siya agud to sa magtistigo sang butig ang mga Correct. tao sa Australia kontra Kuno. kay Cardinal Pell. Kuno. I mean, this is happening even among the cardinals. It is happening here in Haro. So dapat makambyo naton ang structures. Pero lang sa mga, even lang sa mga mass na nga stipends, mga schedule, matsyag mo. May ara na yan nga daw, ilan na yung schedule all throughout. Hindi mo Salot, iban. nabakal na. Hindi na masudlan. Salot na iban. Okay, reality man naton ini. Pero tani ning ko mag-graduate na kita from this kind of mentality, wala? Correct. Kaya ang pagtuon naton, to hindi man measured by that kind Oo. of, ano, How I wish nga makambyo man naton ang structure, no? I mean, ako, dako gid ang need naton for structural conversion. Kay husto na bisan gusto ko man nga pagwaon ang Espiritu Santo diri sa akong tagipusoon. you are Pero hampered ang by, structures, by a structure. nabutang ka sa box Yes. Ginpagwa ko na sa akon, pero pagwa sang Espiritu Santo, nasulod naman siya sa Sulod. box. Hindi naman sa pa. Nakudal naman pagwa siya. sang mga OFW, the Spirit is Yes. freed. And wow, they blossom. Amo na siguro nga no matter what, bisan magmanggaranon pa kunabing Pilipinas. Actually, ang Pilipinas, kapati kuya nga may manggad eh. Correct. Nga hindi na kinanglan magwa ini sila eh. Pero I think it's also the gift, no, being nga ginarigalo naton sa kalibutan eh. Some of these OFWs have already sacrificed their lives, no? Tiamak mo nang, kung sa bagay, dapat sila na ng mga martyrs sa aton nga pagtuo because they are there, no? Somehow they have been witnesses to the faith that tihalin ka sa Pilipinas, mo na. And I also believe nga, madamo man sa outside countries ang nag-regard sa Pinoy. Sometimes, kung kayo isang feeling ko, gani daw kita lang yung sobra, nagapakanubo sa kaugalingon naton, kay sa pungsod naton. While all the others, gadayaw man sa Pinoy. Tina man sinyo, wala tama na mapagwa mo. Di ba? Wala tama na mapagwa. Kaya ang structures nagpugong. Kung sa Iloilo, ang pinakamaayo ko nung timbang sa balay, halin sa tubungan. Tol, mangitata. Lantawa bala, mga timbang sa mga religious houses, halos tubungan no na. Tubungan, Igbaras. Pero pagwa naman sa kalibutan, ang pinakamaayo nga timbang, mga taga-Pilipinas. Pilipinas. I mean, because Correct. of the faith no? Abi mo gina-disregard man natin balang formation sininila. Oo. Mga timbang sa balay, Oo. mga ano. Kay kung namin ning formation nila abi mo, kung working mother ka, they can help you in taking care of your children, even teaching them good manners. Oo, Pero correct. kung hindi sila trained, at say lang sila, suno man sa ila, suno man sa imo, daway gid magatuan imo pa ni malay siguro. Ang example, si Father Ronald sa Dapdap, Dapdap. Tibawan. May taga Dapdap nga parokyana yang daw yaya sang isa ka manggaranon nga Arabo, Muslim ha.
Pero pagkabaluya nga nagpuuli kag naghambal tong yaya nga parokya namon, nag-amo ta na ana amo. I heard Muslim some. ha? Muslim ha? Kasi nakita yang kaayo sa tong yaya sang kabataan Gani niya. guro to nag-preach ang Oo, yaya ay, to sa nakita- batasan. Yes. No? Na-inspire gid siya sa siguro siling Muslim. What does he have? Pinabala sa ila ning mga amo nag-apa sa Pilipinas para lang tawon lang ang Oo. sitwasyon sa ila mga ano. Nakita nila nga because ang pag-unong sa ila lagi na-appreciate yun nila. May bidabatasan, no? So I mean, ara na da. I mean, sermon ko na sang nagligad nga duha ka Domingo sa baptism of the Lord. Our identity, Yeah. temple of the Holy Spirit. Sons and daughters Sons and of God. daughters. Di ba, no? Citizens of heaven. Mga dalag ko ini nga mga konsepto nga hindi kagwa diri sa Pilipinas. Anak ako sang Dios. Paano ko ni impakita? Okay. Sa sulod sang simbahan namon. Stifled ang aton nga missionary spirit. Na-structuralize. Na-structuralize na. Pero pagwa nila si Ban nga pungsod, napagwa nila the Holy Spirit now is blooming in them. That is why makibot kita, ako bala ang coordinator sa amon simbahan. Yes. Ako bala ang, wow! Ibang Sa- gani, pilot, gid nga Oo. nagpundar no, sa Sa mga una, simbahan. ano ka lang di man? Ano ka lang sa una? Oo, tapos siya nagtipon sa mga Pilipino nga. Wow, no? It's the Holy Spirit. Bisan man ang mga religious man naton nga here in the Philippines, ahay daw mga kutimoy lang na sila mo. Iban gani na wala gin baton kay ti daw standard naton niya daw hindi ano. Pero once they were out, oo. grabe ang influence nila. Hindi mo gid matami-tami. Hindi mo gid masiling nga waay pulos, jutay lang maamot niya. Again, templo na sa sang Espiritu Santo. Pabayaan mo lang Espiritu Santo, makibot ka. Correct. Oo. Makibot ka. No? Again, so balik kita. No? Duha, ang dapat naton himuon, ang pagtinguha nga masanto akon kabuhi sa pagtuluuhan ko. No? Agud tumangin isa ako ka masanag nga saksi. Pero at the same time, hakso naton ang misyon to evangelize all nations, to evangelize all peoples with a prayer nga ang mapadala naton to evangelize nalatom gid matuod sang Espiritu sang Santo sang kasulatan, matuod gid nga nalatom sang ginatudlo ni Kristo. This is our mission. Kay Monsignor, no, panghangkat naton siguro sa tanan man sa aton, no, nga luwas nga buhion naton ining missionary zeal naton. Ang Santo Papa bala daw may pila ka mga punto like what should characterize and what should be the signs of our missionary spirit, like for Okay. example, mercy, joy, transformation, and others. The Joy of Evangelizing. Yeah, the Libro niya na sa Evangelii Yes, Gaudium. okay. No? Ginbasa ko lang ang ginsulat ni Father Berbigar. Kaya ato sila sa Kenya. Yes. Ang una naton nga mga misyonaryo nga pari ato Yes. nasubong sa Kenya. Nabasa ko ang iya write up nga pagpauli niya bisan kapoy kay tigalakat pa sila kun kaisa kanami sang feeling mo nga nadala mo ang pulong sang Dios, na evangelize mo kabataan, na pangbunyagan mo ang sang una wala makabati kay Kristo, no? The joy. Amo nang ginahambal sang Santo Papa. Kung ma-share nato ng aton pagtuluuhan, that sharing itself will be the source of our joy. No? Hindi man gid sagwa. Bisan diri lang sa ordinaryo naton nga sitwasyon. May nag-text sa akon nga ara sa ospital. Bisan senior citizen ako, siling na hindi pwede. Siling ko, preparahan lang. Sulod ka lang nga may PPE, may... Hindi kasi na maano pag sulod ko sa ospital, siling sang nagamasakit. Baw, Monsignor, kadamo ka mo gintiksan ko. Ikaw lang ang Inangisod. Ikaw gid-guro padala. Kalipay mo bala nga, wow, dugay Ikaw na gali. need niya. Dugay na nga need niya. Kag, it took me 3 days mo. Kay sili ko malakat ako, sige hindi anay pwede. Kay sa ilhon sa hospital, kay may isa ka proseso nga wala sina nga hospital.
So nga adlaw, the third day pa, kag nagkadto ako. Saling ko, wow, grabe ang need niya nga to be reconciled to God nga. Saling ko, my God, no? So, the joy is coming from giving ourselves. The joy is coming from being of service to fellow men and women. The joy is coming itself from the fact that I am, as a missionary, is able to bridge man in God. Amo nang nabatagan ni Father Alpon. Siya, Okay. bisan kapoy. Siling niya, nabasahan ko na na-touch ako, siling niya nga dira sa Pilipinas. Nanindahan kami, gubaamon sa lakyan, tiwagit makabulig sa amon. Yan, na-experiencean ko maghigda sa dala. Sa Pilipinas, hindi mo na mahimo. Hindi mo mahimo. Kaya pagkita, pader, dito, ano kung pader ka? You're no one, you're nothing. No? But siya, the joy that it gives you. Nagsakripisyo ako, binayaan ko akong familia, binayaan ko man akong ministry sa Iloilo, to be here in Kenya, you know, it gave him that joy. Yes, No? okay. Again, ang pirmi ko ginasiling, the joy that the world cannot give. Nagahalin lang niya sa pagtuo, nagahalin lang niya sa presensya sang Dios, nga mismo nagahatag sina sa aton sang sense of joy. Hindi mo siya kinahanglan pangitaon. Yes. It will be yours. Kung sincero kita nga nagapahayag sang pulong sang Dios. Ha? Kag amo na siling sang Santo Papa, gina-underline niya gid ang mercy. Mercy. Nabasahan ko man sa ginsulat ni Father Alpon, namian sila kay December daw naka-feeding sila sa mga 2,000 ka kabataan. 2,000. Oh my God, wow! No? Pigado to mo. Kung pigado kita, mas pigado pag ito sila sa Kenya. Sabi ko, my God, this is it. Kag sila niya may bata nga, nagapanuktok siya permi. No, to hambal niya hungry. Tika hambal hungry, taga-adya man pagkaon. I mean, katahom nga mga experience nila bilang mga misyonero naton. Kag, yes, ang Diyos nga ginapaambit naton, siling sang Santo Papa, especially sa Documento Misericordia Vultos, ang iyang ngalan, mercy. Mercy. Ang iyang identity, Mercy. mercy. Kag dapat amon ipakita naton sa mga kauturan naton, no? Ang Diyos namon nga dala, Diyos nga sangkaluoy, Diyos nga mahigugmaon. Kag hindi lang ihambal, katulad sang ginahimo nanday Father Alfon, ginapakita sa Ginapakita. aktual nga kabuhi. Kag tani amo man na di matabo sa aton Yeah. diri sa Pilipinas. Yes. Amo na mga panghangkat man naton Monsignor no kag ang mga imbukada lang naton ini nga paghinunanon because obserbahan natong an missio ad gentes for the whole year. And this is just an observance, this is just a celebration, but the realities of this should continue with Yeah, us. Yes. actually. And it's not the Oo. celebration eh. Actually, Manang Elsa, kami sa social action, nagaplano kami, kabay pasiling ko nga panugutan na ang big gathering. Kaya nagaplano kami nga mag-put up sang summit on scholarship, summit on skills training, Yes. summit on cooperativism. Kay sa akon personal nga paglantaw, after 500 years, ang labing importante nga pamangkot, amo nang ginasiling sang dokumento, have I grown in love? Have I grown in mercy? Di, manami aton liturhiya, mga matahom aton bistiduras, tagduha ka oras gid misa takon misa solemne. Oo. No, damo-damo kandila, damo-damo aso, damo-damo bulak. Te, After. no? Pagkatapos bangkiti ta daw bangkiti ni Herodes. Dire ta gina-measure eh. Pero santo sini nga dokumento, kag amo man nang natinguhaan namon, after 500 years, pwede bala naton takson ang Kristyanismo paagi sa mercy? Have I grown as a priest in mercy? Yes. Have I grown as a priest in charity? Has my parish grown in mercy? Has my parish grown in charity? That is why siling namon, it's time nga ang 95 ka parokya sa Archdiocese sang Haro mag-put up sang scholarship program kay amoy nang konkreto nga programa nga sabat naton sa pagpamangkot naton sang aton kaugalingon. Have I grown in mercy? Yes!
kay handom naton nga mabatak ang imol sa kaimulon. Long long program, long range kay tag-apat ka tuig Correct. mapatapos mo, no? Hindi immediate, pero kung gusto gid naton nga mabuligan, patapos sa bata ya sa kolehiyo because they are underway to lifting their family from poverty. Okay. Kahapos lang gid kag pwede Yes. gid mahimo Oo. sang mga parokya. So again, mercy. Takson ko ang akong pagkapari. Takson ko ang parokya ko. Takson ko ang amon ebanghelisasyon sa ginahambal ni Pope Francis, sa ginahambal sang pastoral letter. Have we grown in mercy? Have we grown in compassion? Have we grown in charity? Kung wala, sorry, lawlaw ang ebanghelisasyon. Okay, that is the challenge for us. Thank you, Monsignor Dodong also. Ang pamangkot nga na sa sabton pagid naton na kay dapat tingmaan gid naton nga masabat through the years. Kag hindi lang through the years, I think immediate ang pagsabat naton dira. We will have more of these discussions sa aton palatuntunan ang buhi nga pulong sa oras ng manugsabog kay kun hambalan lang naton ini, it will take so many things because this is a wide and deep topic. Sa kabay pa, ma-internalize mo naton sa tuig nga ini, nga ang espiritu naton sa pagka-misyonaryo dapat mag-angkon sa bago nga horizons. Si Elsa Subong, diri sa oras ang manugsabog sa buhi nga pulong. Salamat sa imo, O Dios nga may nga nagtugas sa amon. Salamat sa imo, O Dios nga anak nga nagtubos sa amon. Salamat sa imo, O Espiritu Santo, sang imo pag-ubay kag pagpasantos sa amon. Salamat halangdon nga Santissima Trinidad, sang mapuslanon kag mabinungahon nga kabuhi nga imo ginhatag sa amon karon nga adlaw kag sa tanan nga adlaw sang amon nga pagkabuhi. Karon umabot na ang oras sang amon pagpahuway. Sa imo mga kamot halangdon nga Santissima Trinidad, amon ginatugyan ang amon lawas kag kalag. Kung may mga sala kami nga nahimo batok sa imo kabubuton, patawara kami. Ipadala ang imo anghel nga manugbalantay sa pagbantay sa amon mahamuok nga katulugon, tubtob nga magbugtaw kami liwat sa pagdayaw sa imo kag sa pagpangabuhi sino sang imo santos nga kabubuton. Amen.